Sige, so dun sa previous ulit na discussion, ang diniscuss natin is yung issuance ng par value share. Par value share. Di ba pwede mo siyang i-issue at par, below par, and above. Ay, bakit gumagano? Kumikibot. Above par. Yun. Kapag may par value siya, ibig sabihin, par value share yun. Kapag wala siyang par value, pag no par value, ang meron siya, stated value. Okay? So, again, ano ulit difference ng par value share tsaka no par value share? Kapag par value, merong amount doon sa share certificate. Ganun lang siya. Pero kapag stated value, walang amount doon sa share certificate. Ganun lang naman siya. Pero syempre, meron ka pa rin stated value. So, kapag no par value share naman, pwede mo naman siyang i-issue at stated value. Bakit kaya ako may keyboard? At stated value, above stated value, and below stated value. Ano ba yan? So, paano yung accounting nun? Actually, ang accounting naman nito ng no par value shares is same lang din ito. Same lang din. Parehas na parehas lang. Pinagkaiba lang, ang magiging basis nyo naman is yung stated value. Nasa problem naman yun. Ngayon, ang ordinary share capital nyo, di ba dito sa par value share, yung account na ordinary share capital, laging at par yung basis niya. Pero kapag dito sa no par value share, ang ordinary share capital, ang basis nyo is yung stated value. So, sample tayo ng problem. Ito naman siya. So, illustration. Happy Corporation was organized on January 1, 2020 and is authorized to issue 100,000 shares of 10 par value ordinary shares. Subsequently, 25,000 shares were sold. So, ito yung entry gamit yung kapag naman no par shares. So, halimbawa, yan natin yung stated value niya, 25,000 yung shares na binenta. So, paano kunyari at stated value natin na benta? Ibig sabihin, kung ano yung stated value niya 10, 10 nyo din siya na benta. So, anong entry? Debit ka ng cash. Same lang din, 25,000 times 10 yung napagbentahan mo. So, meron ka na-receive na 250 na pera. Tapos, ang ordinary share capital, di ba sabi ko nga sa inyo, is at stated value to. So, ang stated value niya 10 times 25, 250,000. Ganun lang din. Ngayon, paano naman kung 15 niya siya nabenta? Eh, di ba 10 nga yung stated value? So, above stated value nga siya nabenta. So, same lang ulit. 15 times 25,000, 375. Tapos, ang ordinary share capital, laging at stated value, kaya 250. Tapos, yung difference, share premium din papasok, 125. Ganon din sa discount, same lang din. Ayan din. So, ang pinagkaiba lang nila kapag no par shares is at yung stated value magiging basis ng account na to. Yan. Kaya ang mapapansin nyo, hindi rin siya nagbabago. Laging 250, 250, 250. Yan. Laging at stated value. So, same lang din. Madali lang. Kapag journal entry method naman ito, same lang din ulit ng entry. Ay, hindi na pinakita. Pero same lang din ulit. Lalagyan nyo lang siya ng unissued ordinary share capital. Kapag journal entry method, same lang din.